Alam mo, dati kasi, yung pagtingin natin sa mga sikat, parang, parang nanonood lang tayo ng pelikula sa sinihan, di ba? Oo, yung nakaupo ka lang sa madilim na kwarto tapos tanggap lang ng tanggap ng nilalabas nila. Correct. Kung ano lang yung gusto nilang ipakita sa malaking screen, yung perfect lighting, yung kabisadong script, yung magandang anggulo, yun lang ang alam natin. Pero ngayon, Biglang nagbukas sa mga ilaw sa sinihan, te. at inabutan tayong lahat ng tig-iisang high-powered na magnifying glass. Totoo yan, kaya ikaw na nakikinig ngayon, nako, ihanda mo na ang kape o ang paborito mong milk tea. Kasi alam mo naman kung gaano katindi ang mga mata ng internet ngayon. Walang nakakalusot. Mula sa Coachella stage ng Bini, sa mga nagbabagong mukha ng influencers, hanggang sa yung 150 pesos na Xerox ni Rosmar. Nawala na kasi yung barrier, di ba? Nakapasok na tayo sa isang era kung saan ang internet, hindi na lang sila audience. Sila na yung director, auditor, at top-tier critic ng buhay ng mga nakikita nila online. Ay, grabe yung auditor. Totoo naman kasi, bawat keyboard mo ngayon naka-broadcast. At bawat broadcast pwedeng himayin hanggang sa pinakamaliit na detalye ng mga netizens. At yan na nga tayo mag-uumpisa sa malalimang chikahan natin today. Kasi, pansinin mo yung naging issue sa Bini kamakailan doon sa Coachella. Ah, yes, yung viral picture nila sa Los Angeles. Oo, biglang may sumulpot na nag-claim na super fan daw siya at pinuna niya na mukhang malungkot at parang forced daw yung ngiti ng mga bata. Sabi pa niya, ito malala. Dapat daw mag-disband na lang ang Bini dahil hindi naman daw sila ganun katalented o kaganda. Grabe yung disband agad. Di ba? Hello! Nasa international stage na nga yung mga bata. Ganyan pa ang hirit. Ito yung tinatawag sa psychology ng internet na concern trolling. Wait, anong concern trolling? Yung kunwari may pake. Exactly. Kunwari, concerned fan ka. Kunwari, nag-aalala ka sa well-being nila. Yung tipong, hala, bakit parang pagod sila? Pero ang ultimate intention mo talaga ay pabagsakin yung tao at maghasik ng negativity. Ah, yung tipong I love them but ang tsaka ng performance. Ganon. Parang backhanded compliment na may halong lason. Siyempre, hindi papayag ang mga defenders natin dyan. Natural. Ano bang sagot ng mga fans? Ang sagot nila, tirik ang araw sa LA, nasilaw lang yung mga bata. Ginawan mo na ng buong teleserye. At dito na lumabas ang pagka-NBI ng mga netizens natin. Nako, the internet never forgets and always investigates. Totoo, niresback nila yung basher. Hinukay ang buong pagkatao at na-dox siya, te. Ang resibo, isa pala siyang mid-30s na virtual assistant na nagtatrabaho from home. Kaya ang sabi ng mga fans, siguro daw kaya bitter si ate ay dahil hindi siya nasisinaga ng araw sa loob ng kwarto niya. Ouch! Personal attack na rin yun ah. At ang malala pa, nahalungkat na bitter lang siguro siya kasi hindi na-invite sa Coachella ang idol niyang Fourth Impact. Nakikita natin dito yung tindi ng parasocial relationships eh. Dalawang panig ito. Sa side ng mga fans, meron silang matinding emotional connection sa Bini na para bang kapamilya nila yung inaway. Kaya ganun na lang sila mag-imbestiga. Ipagtatanggol talaga nila? Oo. Tapos sa side naman ng basher, nag-project siya ng sarili niyang frustrations. Yung literal na nasilaw lang sa araw yung grupo, ginawa niya ng malalim na narrative para mag-fit sa sarili niyang bias. People will twist reality talaga. Yes, to validate their own resentment. At kung sa Bini, pinipilit nilang malungkot yung grupo kahit nasilaw lang. Kay Vian naman, yung sikat na local vlogger natin, pinipilit niyang unbothered siya kahit halatang affected. Ah, yung guesting niya? Oo, nakita mo ba yung guesting niya sa makeup series ni Michelle Dai? Isplok natin to. Pumasok daw siya sa kanyang unbothered era. Sabi niya, wala na daw siyang pakialam sa sinasabi ng iba
kahit pa ng asawa niya. Okay, that's a bold statement. Pero, ang napansin ng mga mapanuring netizens, sa loob mismo ng vlog na yon, panay pa rin ang paliwanag niya. Panay ang justify niya sa issue ng kanyang asymmetrical na mukha at yung ilong niyang tila, bumabalik daw sa dati pagkatapos ipagawa. That is the ultimate paradox of saying, I don't care. Kadalasan kasi, the more you loudly announce that you are unbothered, the more it telegraphs to the entire internet na sobrang affected ka talaga. Kasi, kung wala kang pake, tatahimik ka na lang sana, di ba? Right. Ang pagiging defensive niya about her facial symmetry, natural human reaction yun sa relentless and toxic pressure ng internet beauty standards. Pag tinitingnan ka araw-araw gamit yung magnifying glass na sinabi mo kanina, mapapahawali ka talaga. Pero dito ako napapaisip Bakit ba kapag sinabi ng isang influencer na wala akong pakialam, imbes na tigilan sila ng internet, mas lalo silang pinupuntirya, lalo silang kinakalkal, parang nangingigil yung mga tao. It becomes an ego challenge for the internet collective. Kapag sinabi mong I don't care, para mo na ring hinamon ang publiko na hanapan ka ng butas para patunayang you actually do care. It breaks the illusion. Hinahamon mo sila. Oo, ang gusto kasi ng internet either absolute perfection o kaya absolute vulnerability. Kapag nagtayo ka ng pader na nagsasabing hindi ka tinatablan, the internet sees it as a fortress na kailangan nilang gibain para makita yung totoo behind the facade. Kaloka. At napunta rin ang usapan yan sa ugali. Kasi sa pagiging unbothered na yan, napansin ng mga netizens na minsan, tinatago na lang sa salitang prangka o honest yung pagiging ugaling kanal. The fine line between honesty and toxicity. Exactamente. Parang ginagawang aesthetic o personality yung pagiging mataray para ma-justify yung panlalait o pagiging mean girl sa ibang tao. Tapos, pati ang political affiliations nadamay na. Paanong nadamay ang politika dito? Ito, sineshare lang natin yung diskurso ng mga netizens. Kasi sabi nila, si V daw, grabe ang inabot na cancel culture at bashing dati dahil sa pag-endorse niya sa mga Villar at iba pang traditional politicians. I remember that issue. Diba? Pero si VN, na nag-endorse din sa isang party list na kilalang pinupundohan daw ng mga Romualdez, tila nakakalusot, pinupuri pa rin daw ng marami. Nakita ng mga netizens na parang may malaking double standard. Bakit pag kay V, cancel agad? Pero pag kay VN, deadma. That inconsistency is exactly what happens when the internet operates as a massive, uncoordinated crowd. Walang isang rule book A crowd reacts based on momentum and current popularity. Meaning kung bet ka nila ngayon, lusot ka. Yes. Kung currently in the good graces ng publiko ang isang influencer, the crowd will turn a blind eye to actions that would instantly cancel someone else. It highlights that online outrage isn't always about the actual issue. Sometimes it's really just about who the internet currently likes or dislikes. Wow! Favoritism pala sa internet at kung pilit tinatago ni Vien yung insecurity niya sa likod ng I don't care, may mga vloggers naman na tinatago yung kasalukuyang yaman nila sa likod ng isang napaka-questionabling rags to riches backstory. The classic origin story. Kaninong backstory ito? Yung kay Rosmar, ang tindi ng auditing skills ng mga netizens, Napag-usapan ng bonggang-bongga yung 150 pesos Xerox ni Rosmar. Kwento niya kasi na nung high school daw siya, kumikita siya ng malaki sa pagbebenta ng photocopies at paggawa ng arts projects ng mga kaklase niya sa halagang 150 hanggang 100 pesos kada isa. And immediately, the internet did the math. Yes. Nag-compute sila. Given her age, nangyari itong high school days niya somewhere around 2005 to 2010. During that specific economic period, yung 150 pesos for a regular high school student was an astronomical amount for a single photocopier project. Oo nga, pamasahe at lunch mo yun ng ilang araw noon Exactly. Kaya ang tingin ng masa dito, isang malaking barbero o fantasy literature. To the point that the internet is actively hunting down her real high school classmates para lang ma-debunk definitively itong claim na to. Kasi
Paano kung nasa ultra-exclusive at super elite private school si Rosmar noon? Yung tipong mga anak ng politiko at malalaking negosyante ang kaklase niya? Baka naman literal na barya lang sa kanila yung 150 pesos at hindi na nila pinag-iisipan yon. Mabilis manghusga ang internet pero baka kulang lang tayo sa context ng socio-economic status niya noong panahong yon. Di ba possible yon? That is a completely fair and logical pushback. Yes, in a hyper-rich environment, possible yung ganyang transaction. However, the reason the internet is reacting so aggressively isn't necessarily about the absolute truth of the transaction. Tungkol saan kung hindi sa totoo o hindi? It's about the plausibility of the narrative she's selling to her general audience. She is marketing a hustle culture origin story. Kapag ang kwento mo ng pagiging masipag ay completely unrelatable sa karanasan ng masa, it comes off as a fabricated myth meant to make her current wealth seem justified and relatable. People don't like feeling manipulated by a fake underdog story. So ang iso talaga ay yung paggamit mo ng paghihirap sa marketing tool kahit hindi naman tugma sa realidad ng ordinaryong Pilipino? Precisely. It feels disingenuous. Speaking of past stories na hindi nag-a-add up, paano naman pag hindi lang kwento ang hinahabol ng internet, kundi mismong utang? Dito nakakaloka kasi napansin ng mga tao na nag-turn off na ng YouTube comments yung vlogger na si BNTI. Oh, the comment section shut down? Bakit daw? Ang chika, may tinataguan daw itong fairy godmother na malaki ang inutangan niya. Na-disable ang comments right after may isang matapang nag-comment na i-unblock mo ako at bayaran ng atraso mo. Biglang, boom, wala ng comment section. This is where we see the internet functioning as a modern panopticon. Wait, panopticon. Para sa atin na hindi nag-take ng sociology, ito ba yung metaphor na bilog na kulungan kung saan may isang tower sa gitna? Tapos hindi alam ng mga preso kung kailan sila pinapanood ng gwardya? Kaya ang ending, lagi silang nag-iingat at nag-behave na karang laging may nakatingin kahit wala naman. Ganyan na ba ang social media ngayon? Exactly. Social media is a panopticon where the crowd is the guard in the tower. Dahil bawat comment at bawat galaw ay public, the internet acts as a vigilante debt collector. Wow, vigilante debt collector. Yes, para sa ordinaryong tao, the internet is the ultimate equalizer. Kung hindi ka makasingil sa personal dahil ini-ignore ka, ipapahiya ka sa publiko para mapilitan kang magbayad out of shame. Pero alam mo, nakakalungkot din kasi nakita natin yung duality ng mga netizens natin dito. Sa isang banda, walang awa silang maningil ng utang sa comment section. Pero sa kabilang banda, may genuine worry rin sila. True. Netizens noticed her physical changes, right? Oo, napansin kasi ng marami yung sobrang pagpayat ni Aye. Ang daming nag-speculate. Baka daw may unmanaged diabetes o kaya baka destructive lifestyle dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng parents niya. Yung panopticon pala, hindi lang naghahanap ng pagkakamali, minsan naghahanap din ng dahilan para maawa. That's the complex reality of crowd-sourced scrutiny. It lacks nuance, but it possesses raw empathy. The crowd can simultaneously hold you financially accountable while expressing deep concern for your physical and mental deterioration. It proves that netizens don't just see the drama, they see the tragedy behind it too. At dahil diyan, sa sobrang toxic ng panopticon ng mga fake backstories, sa pilitang unbothered, sa mga utang hindi ba, parang nakaka-drain. Pakiramdam ko, kaya may massive shift ngayon kung ano ang gusto nating panoorin online. People are suffering from drama fatigue. Correct. Uhaw na ang mga tao sa totoong buhay. At diyan na nga papasok ang pusong masa ng internet ngayon. Ang mga unproblematic faves. I-highlight natin ang Korean vlogger na si Seo Hye, na biniyagan ng mga Pinoy netizens bilang Rowena, kasama ang kapatid niyang si Rogelio. Bakit ba sila taro siya at mahal na mahal ng Pilipinas? What captivates the audience about Rowena is her utter lack of pretension. Walang script, walang curated aesthetic. The most famous example is when she went to an unlimited buffet. Nahiya siyang balik-balik sa buffet table kahit gutom pa siya. So, what did she do?
Lumabas siya at dumiretso sa isang lokal na karinderya para lang magpakabusog ng walang judgment. Ang iconic nun. It's completely relatable. At hindi lang yun ha, obsessed sila sa Red Horse na sabi nga ng mga tao dapat na talaga silang kuning endorser. Tapos ito ang pinaka-cute. Laging suok ang tupad at angkas shirts. Nakatupad shirt sa labas. Isipin mo yun, nag-beach, pumunta para bumili ng durian, tapos nakatupad shirt na galing sa gobyerno. At ang laging pinupuri ng mga netizens sa kanila, bago sila mag-video ng kahit sinong tao sa kalsada, nagpapaalam muna sila. Napakarespeto sa kultura at privacy natin, hindi yung basta-basta nanunulpot ng kamera sa mukha ng iba. Their approach is the exact opposite of traditional Pinoy baiting. Kadalasan, foreign vloggers just say, "Mahal ko ang Pilipinas," and eat Jollibee to get views. But Rowena's immersion is messy, mundane, and genuine. Nakatupad shirt siya, hindi dahil fashion statement, kundi dahil siguro komportable. It signals to the audience that she isn't trying to perform for them, she is simply living among them. Kaya pala patok na patok din ngayon yung mga tinatawag nating working class heroes ng internet. Yung mga vloggers na may totoong trabaho? Oo, sila yung mga content creators na hindi iniwan ang mga day jobs nila. Nandyan si Arshina, patuloy na nag-e-explain ng gamot bilang pharmacist, si Nurse Even na laging puyat sa ospital. Ang daming tawa ko kay Nurse Even. Diba? Nariyan din si Captain J ng Discarding Marino na nagpapakita ng buhay sa barko, si Miss Jess na humaharap sa mga makulit na kindergarten students, at syempre, ang ating mga online doctors like Doc Jerry, Doc Dex, at Doc Z. Mahal sila ng mga tao kasi yung content nila galing sa pawis at tunay na propesyon. Retaining a real-world job provides grounding. It gives their voice undeniable authority. Alam ng audience na ang pinag-uusapan nila ay hindi galing sa script, kundi sa tunay na karanasan sa trabaho. Contrast that with someone like Winnie Wong. Ay yung art teacher. Yes, she initially gained a massive following for her minimalist, quality over quantity aesthetic. It was very zen and grounded. Oo nga, yung bahay niyang parang laging bagong linis. Pero napansin din ng internet yan. Gayon daw napansin ng netizens na ang bahay niya ay napuno na ng Pop Mart toy collections na sandamakmak. Sabi tuloy ng mga tao, people change. It's the shift in aesthetic. Kapag naging full-time influencer ka na at nawala ang grounding mo, nag-iiba rin ang values at yung aesthetic na pinoproject mo. Naging consumerist na rin siya sa paningin ng iba. Exactly. Dito ako napapaisip tuloy, kung ganyan na ang sitwasyon ngayon, ibig sabihin ba nito ang taning paraan para tumagal ka online para hindi ka makancel at hindi magsawa ang tao sa'yo ay kung may totoong trabaho ka sa labas ng vlog mo? Kailangan ba laging may day job para maging authentic? It's not necessarily that a day job is the only way, but it is currently the most effective shield against losing touch with reality. Audiences are incredibly savvy now. They can spot the exact moment an influencer starts living a life solely for the camera versus someone who is just placing a camera in their real life. Oh, that's a good distinction. Living for the camera versus putting a camera in real life. Exactly. The professional boundary keeps creators relatable. They still deal with terrible bosses, inflation, long commutes, and real-world exhaustion. That shared struggle is what keeps the audience loyal to them. Pero paano kapag yung pagiging content creator mo ay sumampaw na sa isang totoong real-life event ng ibang tao? Doon nag-iinit ang ulo ng publiko eh. Pausapan natin yung viral na prank kamakailan. Yung sa graduation ceremony? Oo, yung may nag-viral na video kung saan sinabita ng sandamakmak na fake medals ang isang bata sa mismong graduation o recognition day ceremony niya. Halos matabunan na yung mukha ng bata sa dami ng abubutot. This incident deeply divided the internet. On one side, you have people arguing that this is a severe disrespect to the ideals of academic excellence. A graduation or recognition day is a solemn, formal venue. For these critics, the parents turned a venue meant to honor hardworking students into a circus just to farm likes and views on TikTok. It's the ultimate manifestation of clout chasing. Pero hindi ba deserve din naman ng bata na ma-feel na special siya? Kasi sa kabilang side, marami ang nagtatanggol at sinasabihan ng mga critics ng KJ o kaya snowflakes.
Sabi nila, baka coping mechanism lang yan ng mga magulang para mapasaya yung anak nila na walang nakuhang totoong award. The education system can be harsh. That's a valid empathetic view. Bakit kailangan nating ipagkait yung maliit na kaligayahan ng isang pamilya kahit na medyo eksenadora? Harmless fun lang naman daw. At gaya nga ng sabi ni Michael V. recently, mahirap nang maging comedian ngayon dahil lahat na lang ng galaw may issue at ma-offend ang mga tao. What you're pointing out is the exact friction between personal joy and public decorum. Yes, every child deserves to feel special. However, what changes the context here is the presence of the camera. Kasi vinivideo nila. Yes, this is a classic case of main character syndrome. Habang totoo na gusto lang nilang patawanin ng anak nila, the moment they decided to film it and post it on a public platform, the intention fundamentally shifted. Hindi na lang ito ginawa para sa bata, ginawa na ito para sa digital audience. They commodified a shared, communal rite of passage for personal content. Wow. Kapag ang harmless fun mo ay nakakaagaw ng eksena sa moment ng iba na talagang nagpuyat ng buong taon para sa isang totoong medalya, you are violating the social contract of that space. Ganda nung point na yung main character syndrome. Feeling natin tayo palagi ang bida, kahit nasa event tayo ng ibang tao. Okay, bonggang-bongga ang mga nahimay natin today. Mula sa pagiging NBI ng mga netizens sa facial expressions ng BINI at pag-dock sa basher nila, sa pag-scrutinize sa I don't care attitude ni VN at ang ugaling kanal. Hanggang sa paghanap sa totoong halaga ng 150 pesos Xerox ni Rosmar at the internet as a panopticon na naniningil ng utang kay BNTIE habang nag-aalala sa kalusugan niya. At syempre, yung paghahanap natin sa totoong buhay, ang pagmamahal kay Rowena at sa kanyang tupad shirt, ang mga working class bloggers na hindi bumibitaw sa propesyon nila, at ang napakainit na debate kung kailan nagiging cloud chasing at main character syndrome ang isang simpleng graduation prank. The overriding truth in all of these discussions is this: we are no longer passive consumers. In the digital age, an influencer might be the star of their own vlog, but the netizens are the absolute directors and critics. They will audit your past, analyze your micro-expressions, demand accountability, and mercilessly punish those who fake their authenticity. Iyan ang ibig sabihin ng pagbabukas ng ilaw sa sinihan at paghawak natin ng magnifying glass. Ikaw na nakikinig, kasali ka sa panopticon na to. Ikaw ang gwardya, ikaw ang kritik. Pero bago natin tapusin ang tsikaan na ito, gusto kong mag-iwan ng isang malalim na tanong para pag-isipan mo bago ka matulog. 100% normal, tahimik, walang kahit anong issue-issue, at walang kahit anong drama o kapalpakan sa buhay, papanoorin mo pa ba sila? A brilliant provocation. Do we actually want reality, or do we just want better, more convincing reality TV? Oh, deep down, mas gusto lang talaga natin ng maayos at nakakaaliw na script para sa ating daily chika. Hanggang sa susunod nating malalimang chikahan. Manatiling curious, gamitin ng tama ang magnifying glass at huwag kalimutang mag-enjoy sa circus ng internet. Bye!